Ano bang pumasok sa mga kokote ninyong dalawa at gusto niyo pang manatili rito yung impaktong yon? Tanong ni Elaine sa dalawang best friend niya matapos maghapunan. Si Papa Pogi ay kanina pa pumanik sa guest room na pinakamalayo sa silid niya. Tulog na siguro ito ngayon. Nang dumating na sina Nigel at Fides, ay nadatna ng mga ito ang bastos na lalaking yon na nakalupasay sa lupa at namimilipit sa sakit. Bilang dispensa, ay pinilit siya ng mga kaibigan na hayaang magmeryenda ang binata sa bahay. At nang malamang wala itong matutuluyan, ay binanggit na rin ng mga ito na tumatanggap ng boarders ang bahay niya. Ang sarap mang sapakin ng pagmumuka, ng mukha pang pleased with himself na gago, ay hindi na nakahindi si Elaine. Ang sagwa namang tinuhod mo na nga siya sa itlog, tapos palalayasin mo ng ganun-ganun na lang? Grabe ka naman kasi, Elaine. Pasensure si Nigel. Nakahalokip-kip ang braso at tila feel na feel ang dinanas ng estranghero mula sa tuhod niya. Okay lang siguro kung sinampal mo lang ang pobreng Pogi, pero hindi. Kinailangang tanging yaman pa niya ang tirahin mo. Ang sakit kaya nun, iha. Nagmatigas siya. Dapat lang sa kanya yun. At yung pansit bilao, halos mag-isa na nga niyang inubos. Ano pa bang depensa ang kailangang ibigay ko? Balak pa sanang mag-disagree ng mga baklita. Pero kagyat iyong pinangunahan ni Fides. Kung sa bagay, sinilipan ng araw yung tao. Paalala nito. Suminghot si Nigel. Well, gwapo naman ang Fes, mala Adonis. Kung siya rin lang, willing na willing akong ipakita ang lahat. Ouch! Hirit nitong naputol, nang pitikin ito ni Elaine sa sintido. May Luigi ka na, ano ka ba? Paalala niya. So okay lang pala sa'yo ang manyak basta gwapo? Abay oo. Walang kakurap-kurap na sagot ng bakla. Dapat ma-flatter ka nga at nasilaw ang pobre sa ganda ng legs mo at sinalo ka pa. Ibinagsak din niya ako, no? Bulyaw ni Elaine. At tinawag ba naman akong manang? Manang? Di ba mga mismong pinsan mo nga at pamangkin mo, yun ang tawag sa'yo? Ano? Never mind. Sambit ni Fides na dinilata ni Nigel para tumahimik. Bago pa lalong lumala ang pagpi-PMS ng birthday celebrant. Patagulang nilang tawag yun, ano ka ba? Walang imik na ipanarating nito sa bakla. Anyway, heto na lang. Sabihin na lang natin na kaya namin pinastay si Papa Pogi rito ay para ma-proclaim mo truthfully na may saksakan ng gwapong lalaki na nagpalipas ng gabi sa bahay mo. Gaga? Sikmat niya. Hindi mo talaga madaling mapapatawad ang pobreng yun, no? Ani Nigel. Talagang hindi. Nag-melodramatic sayang bakla. Hi Maria Elaine Santiago. Ginawaran siya ng malisyosong ngiti ng kaibigan. I think you've got hots for him. Ang decontacts na mga mata nito ay nagkislapan. Animoy nangangarap ng gising. Napukaw ni Papa Pogi ang pagkababae mo. Ginising ang mahigit kumulang 2 dekadang ibinurong libog sa katawan mo. Hallelujah! The baby is now a lady. Tinakpa ni Elaine ang sariling muka. Nigel naman! Akmang may idadagdag pa sa deliryong litanya ng bakla. Ngunit, to Elaine's great relief, tiyempong tumunog ang telepono. Sinagot iyon ni Fides. Ang tita Clara mo, nasa kabilang linya. Tawag nito maya-maya sa kanya. I said no. Mariing deklara ni Nigel. Never, absolutely, final answer. And as if to stand by his decision, nakadikwatro pa ito at pinapaypaya ng sarili na parang donya. Tila malalagasan ng sandamakmak na buhok sa ulo si Elaine. Ganoon siya ka-frustrated. Para magpapanggap ka lang na boyfriend ko ng isang araw, hindi mo pa kaya? Singhal niya. Ang phone call na natanggap niya mula sa kanyang tita Clara ay upang batiin siya ng happy birthday at upang ipaalala na rin na magkakaroon ng grand pamanhikan kung family reunion sa Makalawa, sa ancestral house nilang nasa Santiago sa Tanawan. Mandatory na dumalo si Elaine. Pwede rin daw siyang magsama ng date kung mayroon. Pagkatapos ay natigilan ng tiya niya. Marahil naalala kung sino ang kausap. Nagbuntong hininga at tila may touch of pity sa boses, na idinagdag na kahit friend lang ay pwede niyang isama. Nag-init ang ulo niya at bago pa makagat ng dila niya upang pigilan ang pagdausdos ng salita mula sa mga labi, ay baong pagmamalaking inanunsyo niya kay Tita Clara na as a matter of fact,
ay may boyfriend na siya. Para na ring naghukay ng sariling libingan si Elaine sa sinabing yun. Nang magpaalam sa wakas ang tiyahin, inilahad niya ang gusot na napasukan sa dalawang pinakamatalik niyang kaibigan sa mundong ibabaw. Si Fidesz ay napaiyak sa kakatawa. At sa hindi pa man nasosolusyonan ang problema niya, sinundo na ito ng asawa kaya nagpaalam na sa kanila. Si Nigel naman, "Pauwi na ako sa talyer ni Luigi baby ko mamaya, remember?" Paalala ng bakla, talagang nagmamatigas. "And just to remind you, lubos ko ng tinalikuran ng mga araw ng pagpapanggap. Nung nag-out ako ng college, nag-solemn vow na nga ako Latche ka. Munti ka na nga akong maospital nang maglakad ako ng nakakapa kay tatang. Pero kinaya ko. Ngayon gusto mong bawiin ko yun? Malinlang ko lang ang mga kamag-anak mo?" "Oo. Pasalamat ka't friend kita kung hindi nasabunutan na kita." "Kung magpasabunot ako sa'yo, papayag ka ba na maging jowa ko for a day?" Hamon niya. "Hindi nga sabi." Nigel sighed in exasperation. "Alam mo namang hindi ko kayang masuppress ang pagkabading ko for more than 5 minutes. Otherwise, duduguin ako. Gusto mo bang masaksihan ng maaga kong pagkasawi from major blood loss?" "OA ka na ha?" Inirapan niya ito. Naghalukip-kip ang bakla. "Besides, bakit ka magsisettle sa akin when you can get the real deal?" "Ha? Si Papa Pogi po ang tinutukoy ko." Sambit ni Nigel. "Sa tingin ko naman papayag siya if you ask him nicely. Yung taliwas sa palagi mong racket na tingin pa lang para kang naghahamon ng away. I mean, malay mo, bored na siya, biglang magyas sa kabaliwan mo." "Day, dadaan na lang ako sa naglalagablab na apoy kaysa humingi ng tulong sa Papa Pogi mo." Sambit niya. Gwapo nga si Papa Pogi, to the point na nakakabwisit na itong pagmasdan. At kailangan sigurong ilublob muna siya sa kumukulong tubig para aminin niyon sa kaibigan. Ang binata ang na-visualize niya habang iniimbento ang katauhan ng boyfriend niya sa tiyahin. He was perfect for the role, so to speak, if only it weren't so apparent na antipatiko ito. "Minsan masarap ding dumaan sa apoy, Elaine," Nigel commented with a teasing smile. "Lalo na kung kasama mo sa pagtawid ay kamukha ni Papa Pogi." "Never!" Malakas na tugon ni Elaine. "At any rate, I just want to make it clear that I hate your guts." "Sure, at kaya ko lang ginagawa to ay para hindi ka magmukhang kawawang soltera sa harap ng buong pamilya." Salo ni Jairus, thoroughly enjoying himself, lalo na nang inirapan siyang muli ni Miss Maria Elaine Killerlegs Santiago. Makailang beses na siyang sinimangutan nito, pero for some weird reason ay hindi pa siya nagsasawa sa pang-aalaska nito. Pikon kasi ito, at ang cute ng ekspresyon ng mukha nito, lalo na kapag galit. Napakurap si Jairus. "Napasobra yata ang kain ko ng paella," naisip ng binata. Cute and Miss Killerlegs should never belong in one sentence. Hanggang ngayon ay hindi pa niya lubos maisip kung bakit nga ba niya tinanggap ang alok ng dalaga at ng bading na kaibigan nito. Obviously, hindi iyon dahil sa bugnuting babae na kasalukuyang nasa likod ng manibela. Tanging magaganda at mayayaman, matatalino at sexy na mga babae ang laging dinidate ni Jairus. As a general rule, although Miss Maria Elaine Killerlegs Santiago is beautiful and sexy, disqualified pa rin ito, lalo na kung fashion sense nito ang pag-uusapan. Family gathering nga raw ang pupuntahan, ay isang kahabag-habag na berdeng bulaklaking blusa at itim na sayang nakalaylay hanggang sa talampakan ng suot nito. Damit na babagay lamang sa lola niya. Ang buhok nito, halatang haphazard ang pagkakasuklay at ni bakas ng pulbo sa mukha ay wala. Bakit nga ba siya pumayag sa weird arrangement na ito? Dahil wala siyang ibang magawa sa buhay? Dahil trip lang niya? Dahil may soft spot siya sa paella Valenciana na pinakain ito sa kanya kagabi? Well, oo sa huli. Pero bukod doon ay may isa pang dahilan. Iyon ay upang mawala sa isipan niya si Nancy at ang pagbubuntis nito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong nabalitaan niya na nakabuntis siya ng babae. Siya na yata ang pinakamaingat na lipi ng mga praktisadong playboy sa Pilipinas.
Ngunit ang gabing nagsama sila ni Nancy ay isang exception. Apparently, sobrang pagkalasing niya noong panahong yon para magkondom. Ni kahit katiting na alaala man lang ay wala siyang mahagilap. Yun pa kaya ang panagutan niya ang anak nilang dalawa kung kinakailangan? Pero ang ipakasal siya rito. No. Bukod sa malayo pa ang paglagay sa gulo sa mga balak niya sa buhay. If and when na mangyari nga iyon, ay kailangang mahal niya ang babaeng makakatali niya habang buhay. Ang totoong problema, hindi niya mahal si Nancy. Nagkakwentuhan lamang sila sa isang Halloween party. Nalasing sila pareho at kinaumagahan ay nagising na lamang siya sa kamang hindi kanya na hubad at katabi si Nancy. Napagkasunduan nilang isang malaking pagkakamali ang nangyari. Naghiwalay sila ng landas at ang buong akala ni Jairus ay iyon na ang katapusan ng kanyang mga aalalahanin sa bagay na iyon. Pero pakalipas ng ilang linggo ay inimbitahan siya nitong mag-dinner date para ipaalam sa kanya na buntis ito. Hay naku Mang Ambo, bakit pa ba naisip ninyong lumuwas sa kung saan kung kailan kailangan ko ng payo ninyo? Higit pa roon, bakit itong tipo ng babae pa ang ginawa nitong katiwala? Kung hindi nakakabit ang seatbelt niya, kanina pa siya napauklo sa sakit ng ulo niya. Buisit. Kung kaharap natin ang pamilya ko, Elaine ang itatawag mo sa akin. Malamig na paalala ni Miss Killerlegs habang patuloy sa pagmamaneho. Kung tayo lang, okay na ang Miss Santiago. Kung gusto mo talagang mabaog, ulitin mo lang yung mga katagang in-insert mo. Tukoy nito sa tinawag niya rito. Manang. At totoo naman, hindi naman talaga ito mukhang old maid. Nagulat pa nga siya nang madiskubreng 30 na pala ito. Mukha itong nasa early 20s lang. Kaya lang niya ito tinawag sa ganong taguri ay upang tularyin ang forma nito at upang inisin na rin ito. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Tugon niya. Ganyan ka ba talaga ka-sociable? O special lang talaga ang pagtrato mo sa akin? Malapit na tayo, humanda ka na. Anunsyo nito, imbes na sagutin siya. Tapos ano, ipapakilala mo ako sa parents mo? Patay na pareho ang mga magulang ko. Natigilan si Jairus. Oh, sorry. Okay lang, hindi mo rin naman alam. Sorry pa rin. Umubo ang binata. Ano bang nangyari? Plane crash sa China, matagal na. Sagot ni Elaine. Ba't mo natanong? Bakit nga ba? Hindi ba kailangan ko magpanggap na boyfriend mo? Paano ko magagawa yun kung hindi kita gaanong kilala? Siguro nga, sang-ayon ito. As you know, 30th birthday ko nung isang araw. Freelance graphic artist ako. Nothing fancy. Trip ko lang mag-drawing at magpinta. Ikaw ba? Ako? Ano nga bang pangalan mo? Ngumiti si Jairus. Hindi ba sinabi ko na Prince Charming? Yun ang sinabi niya nung tanungin siya ng kaibigan nitong bakla. Nang una silang magkakilala. Actually, hindi rin niya alam kung bakit hindi niya ibinigay ang totoong pangalan. Siguro dahil alam niyang makakatulong iyon para hindi siya mahagilap ng ama ni Nancy. Nang suminghot ang kausap, tumawa siya. Ikaw na lang ang magbigay ng pangalan sa akin. Sabihin mo we just met and then boom, love at first sight. So okay lang na tawagin kitang Procopio? Tanong ni Elaine. Huwag naman ganun kapangit. Ikaw rin. Magre-reflect yun sa image mo. Sa bagay, nag-isip ang dalaga. Paano kung Wallace? Ano naman yun? Yung official name mo, may reklamo ka ba? Wala naman. Para lang kasing hinugot mula sa romance novel. Hindi sa totoong tao. Kung ayaw mong Wallace ang itawag ko sa'yo, ibigay mo na lang ang totoong pangalan mo. Hindi, wag na lang. Kaagad na tugon ni Jairus. At dahil hindi na matiis, may pangaasar na idinagdag ito. Baka ang image ko naman ang masira. Gayon na lang ang sorpresa niya nang biglang itinigil ng dalaga ang sasakyan. Nagpark sila sa tapat ng isang supermarket at dental clinic sa pangunahing kalye ng Tanawan. Baba. Simpleng sambit ni Elaine, sabay unlock sa mga pinto ng kotse. Napanganga si Jairus. Ha? Imbis na sumagot, kinuha ng dalaga ang pitaka at bumunot ng 300 piso. Iniabot nito ang pera sa kanya. Sapat na tong pagkain sa kapamasahe pabalik ng Natividad. Umuwi ka na. What? Nagbago ang isip ko.
I mean this. Elaine held out her hands. Let's face it, isang malaking kabaliwan tong gagawin ko. Dinala mo ako rito tapos saka mo iisipin yan? Inirapan siya ng dalaga. Bakit? Bawal ba? Kung yung compensation mo ang inaalala mo, hindi ko ipapabalik yun sa'yo. Ipagluluto pa kita ulit ng paella kung gusto mo. Basta umuwi ka na. Pero bakit nga sabi? Naiirita ng tanong ni Jairus. Wala lang. Napag-isip-isip ko lang na mas mabuting mag-isa na lamang akong pumunta sa reunion namin kaysa ipakilala ko ang isang jerk na katulad mo as my boyfriend. So, baba na. It might be the heat. It might be the pressure. It might be the superior self-satisfied look na ginawad sa kanya ng kaharap. But at that point, may nagawa si Jairus Espiritu na hindi pa niya nagagawa sa 32 taon niyang pamamalagi sa mundong ibabaw. Napikon siya sa isang babae at hindi man sinasadya, kusang bumuka ang bibig niya at inilabas sa mga salitang pangit na salita. Bakit? Kung makapagsalita kay akala mo kung sino ka ng maladyosang nilalang. Sino ba sa atin ang kailangang umupa ng kasintahan kahit 30 anyos na? Sino nga ba? Alam ko na. Hindi ba't ikaw? Umalingaw-ngaw sa loob ng kotse ang malutong na sampal ng dalaga sa kanyang pisngi. Jairus stared at her in shock, and then he kissed her. Papaalis na sana kami nun, but then, who should I see na nakapark sa tapat ng City Mart? Looking all lovey-dovey. Kwento ng kanyang tita Clara. Tama, malamlam na isip ni Elaine, habang tahimik na nginunguya ang Cameron rebosado, na spesyal na handa para sa araw na iyon. Paano nga ba kami nakarating dito? Sino nga ba, auntie? Tanong ng isa niyang pinsan. Si Elaine at ang nobyo niya. Ang natatandaan lamang ni Elaine ay balak sana niyang ipabalik si Impaktong Adonis at tumuloy na lamang sa reunion na dateless at mag-isa. But one thing led to another at nagkasagutan sila. Sa sobrang galit ay nasampal niya ito, and then, the next thing she knew, hinahalikan na siya ng kumag. Pero sa totoo lang, akala ko'y hindi ka nasisipot. Animated na patuloy ng tita Clara. Buti na lang at dumating nga kayo ng kasintahan mo. Humagikik ito. Salamat sa inyo, may pangsalon na ako bukas. Pinagpustahan niyo ako, ganun ba? Tahimik na retort niya rito. Bad enough na ang unang halik niya ay napunta sa lalaking yon. Pero ang mas masaklap ay ang coincidence na makita sila mismo ng naturang tiyahin habang papalabas sa supermart na pinagparkingan ni Elaine. Pambihira, binati sila ng matanda at tinanong kay Elaine kung sino ang poging lalaking ka-PDA. Public display of affection. Niya ay ang boyfriend na nabanggit niya sa telepono. Sa lagay na yun, ano pa bang maisasagot niya? Sinamahan silang dalawa ng tiyahin papunta sa bahay nito sa Ilustre. At mula noon ay tila isang extended na panaginip ang lahat. Nakipagkamustahan siya sa mga tiyuhin, tiyahin, pamangkin at pinsan. During all this, Wallace played his role perfectly, na para bang natural lamang dito na magpanggap bilang kasintahan niya. Sa kanan ni Tita Clara, napatikhim ang nakababatang kapatid nitong si Tita Mercedes. Katuwaan lamang iyon, iha. Paliwanag nito. Hindi sa hindi namin pinaniniwalaan, but you must admit na medyo nakabibiglang malaman na may kasintahan ka na pala. Paano nga ba ulit kayo nagkakilala? Ngumiti si Elaine, yung tipong kitang-kita ang buong set ng ngipin niya. Sa simbahan po. Tugon niya, sabay sulyap sa nobyo na kasalukuyang katabi, na may hawak-hawak na platong puno ng pagkain. Praktisado na niya ang kasinungalingan na yon. Well-rehearsed. Nilapitan po ako ni Wallace habang nagsisindi ako ng kandila. Tumango si Impaktong Adonis. Isang tingin ko pa lang po kay Elaine. Nabighani na po ako sa kagandahan niya. Muntik pa nga ho akong magpatihulog sa lupa sa tindi ng effect niya sa akin. Buong giliw na nilingon pa siya ng hitad. Hindi ba? Ali tuntunin nito. Oo. At anong ipinararating mo, taragis ka? Tignan mo nga naman ano. Natutuwang sambit ng asawa ni Tia Mercedes na si Roberto. Daig pa ang nangyari sa amin ni Mercy. Anito, saka bumaling sa kabiyak. Saan nga ba tayo unang nagkita, Heart? Naku, nung unang EDSA Revolution pa,
Akala ko chinachansingan niya ako, kaya tinuhod ko siya sa itlog. Alin, anything is wrong? Wala po tita. Tugon ng dalaga. From under the table, sinipa niya ang binti ng impaktong Adonis, na bahagyang napapangisi sa narinig na kwento at halatang aliw na aliw sa tinatakbo ng usapan. Tila hindi man lang nito ininda ang tadyak. Sa halip ay masuyo pa siyang tinignan nito. Sigurado ka bang okay ka lang, Elaine? Ninakaw mo ang first kiss ko, walang hiya ka. At may apog pa akong umasta na parang wala nang nangyari. Medyo pagod lang ako sa biyahe. Uwi ka niya. Sumabat si Tita Clara. Napadako na tingin tayo sa kotse. Iha, may advice ako ha? Huwag mo nang ugaliin yon, okay? Gayong ginawa niyo kanina. Napatikim uli ito at bahagyang namula. Namuna rin si Elaine. That is, wag naman sa ganun ka-public na lugar. Kung pwede. Tumango si Tia Mercedes. Sinay Bebang munti ka na raw atakihin sa puso nang makita yung torrid niyong halikan kanina. Tukoy nito sa kasambahay na kasamang namili ng tiyahin ng mga kinulang na ingredients para sa handaan. Ginawaran ito ng nakakasilaw ng ngiti ni Wallace. We'll keep that in mind, tita. Nilabanan ni Elaine ng matinding hangaring takpan ng sariling muka na kasalukuyang nangangamatis na sa sobrang kahihiyan.